Okay na sir. Ang hatol ng kuneho, sinalin sa Pilipinas, Vilma C. Ambat. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakakapagsalita pa, may isang tigring naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa isang napakalalim na bukay. Paulit-ulit niyang sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang makaos. Gutom na gutom at hapong napuna ang tigre. Lumugpasay na lamang siya sa lupa. Naisip niya ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhay siya ng loob at agad tumayo. Tulong! Tulong! Muli niyang sigaw. Ah! Isang tigre! Sabi ng lalaki habang nakadungong sa hukay. Pakiusap, tulungan mo ako, makalabas dito, pagmamakaawa ng tigre. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang makakainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Bigla ng lalaki at nagpatuloy ang paglalakad. Sandali! Sandali! Huwag mong isipin yan, pakiusap ng tigre. Huwag kang mag-alala, pangako ko hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako'y nakalabas dito, tatanungin ko ang malaking utang na loob. Tila labis naman nakakaawa ang pinig ng tigre. Kaya bumalik yung lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Bumapang ka rito, sabi ng lalaki. Bumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre tumulong sa kanya, naglaway ang tigre at nagpalakad pa ikot-ikot sa lalaki. Sandali! Hindi pa nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanong ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong yan dahil nagugutom na ako. Hindi ako kumain ng ilang araw, bukod ng tigre. Sandali! Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama ba ang kainin mo ko. Sige, ang wika ng tigre. Pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ang pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang laro? Tanong ng puno ng pino. Bakit ang mga tao nagsama namin ipinukuha ninyo upang magpainit ang inyong mga tahanan at maluto ang mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki natin yung utang ninyo, ginagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng iyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humupahin ng butas na iyan. Utang na loob, huwag ka na magdadalawang isip, tigre. Sige, pawiin mo ang iyong gutom. O, anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakang at nilusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan yung isang baka. Hintay! Pakausap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ang tigre at ipaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinion ng baka. Sa ganang akin, walang duda sa kung anong dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. Dapat mo siya kainin, tignan mo. Mula nang kami ay magmay silang, naglilipod na kami sa mga tao. Kami mga baka ang nagbubo ang mabigat nilang dadalhin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtarik sila. Subalit, anong ginagawa nila kapag kami tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming para sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya wag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanong utang na loob. Kainin mo na akong taong yan. Tignan mo, lahat sila sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre, habang bumibelo pang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan. Nagbiglang dumating ang lumulok-sulusong kuneho. Sandali, tigre! Sandali! Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Signal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo ba ako ng huling pagkakataon? Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba ako kainin. Walang kwenta. Alam mo
mo na ang sagot niya. Pareho lang ang sagot ng puno ng pino at baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusuma mo ng lalaki. O sige, pero huli na ito. Gutom na ako. Sagot ng tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang na nakinig ang kuneo at pinitit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata, malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneo. Naiintindihan ko ang inyong isinalaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon. Wika ng kuneo. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay niya sa kuneo. Tingnan natin. Sabi mo, nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Wika ng kuneo sa tigre at lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon nga ninyo noon upang magpag-isipan kung mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan na makain na niya ang tao. Ganito ang kalagayan ni noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman lalaki, narinig mo ang paghingi na sa Kaya tinulungan mo, tigre. Ngayon, maaari mo na akong magbigay ng hatol. Ang problema ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigre na makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneo na tila ba may kausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ng tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa, wika ng matalinong kuneo at nagpatuloy sa kanyang paglukso. Yun lamang po. Salamat.